Diyos ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Malugod nating ialay ang misang ito para sa karangalan ng ating mahal na ina, mahal na Birhen ng Lazaret. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama-sama nating ipagdasal ang bansa natin. Kung pwede, pati buong mundo ay maiadya sa malakas na lindol. Ipagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa, ang mga kasama nating nagsisimba, ang mga may sakit, mga may pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, ang Maharap Birhen ng Lazaret, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya nung araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y mapayapa.
Aking naririnig nagmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangangasisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na, bayan niya'y napayapa. Ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at katwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na, bayan niya'y napayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging mapayapa susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na, bayan niya'y napayapa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, kainti ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nilang lalaking kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ng alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging tanong ng mga alagad ni Juan Bautista kay Kristo. "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ninyo?" Sa unang tinig ay parang inosente lamang yung tanong, walang mali siya, pero kung pagninilayan na po natin, we'll realize na pwedeng may dating, pwedeng may malis ang tanong na ito. May yabang kumbaga. You see, ang pag-aayuno, ang pangunahin, isa sa mga pangunahing gawaing pagpapakabanal ng mga Hudyo. Kaya nga, ang pangunahin o isa sa mga pinakagumagawa nitong malimit ay ang mga Pariseo. Besides, mahirap ang pag-aayuno. Kinakailangan mong magsakripisyo, pagliliban ng pagkain ito. And during those times, stricto sila sa pag-practice nito. Kaya nga po may halong paghanga ang mga tao noon sa mga nag-aayuno na para bang, yung galing-galing naman niya, disiplinado siya, siguro ang banal-banal niya. Pupwedeng ito ang pinanggagalingan nung tanong kay Kristo na nagsabi pang, "Malimit kaming mag-ayuno." And then came the comparison, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad mo? So, di ba? Parang pasimpleng yabang lang. Na-experience niyo po ba ito kahit minsan na nakapagtanong kayo at least sarili niyo habang kinukumpara niyo yung sarili sa ibang tao? Bakit ako laging nagsisimba? Samantalang siya, ang dalang-dalang, minsan sumasablay pa.
Bakit ako, lagi ako o regular ako nangungumpisal? Bakit siya hindi ko yata nakikita nangungumpisal? Wala ba siyang kasalanan? Bakit ako? Malimit akong mag-donate o magbigay sa simbahan. Siya, parang hindi pa yata kahit minsan. Bakit ako, kapag nangungumunyon ako, sa bibig na, sa dila ako na tinatanggap ko ang banal na Eucharistia. Pero sila, sa palad pa rin nila, di ba? Madumi ang palad ng tao kung saan-saan hinahawak ito. Bakit ako kapag nangungumunyon, very solemn, lumuluhod pa ako, samantalang sila, nakatayo na nga, pero parang wala pa sa puso ang pagtanggap nila kay Kristo. Bakit ako? Kung magdamit ako, dissenting. I mean, Sunday is best. Nakadress pa ako. Pero siya, nakapantalon lagi kay babaeng tao. Bakit ako, pinagbubuti ko yung misa ko, pero siya parang mairaos lamang ito. Pupuwede ring, bakit ako, madalas akong generous sa iba, samantalang mas mayaman siya kaysa sa akin, mas approachable ako, mas marami akong kaibigan kaysa sa kanya. Bakit ako, nagbibigay ako sa mga magulang ko, tumutulong ako sa mga kapatid ko, may time ako para sa pamilya ko, focus ako, hindi ako kung saan-saan pumupunta. May time ako para sa mga mahal ko sa buhay, hindi yung kung saan-saan ako gumagala, bumabarkada. Bakit ako ganito? Bakit sila ganon? Sagot, wala kang pakialam. Seriously, I mean, just because someone is not doing the good things you are doing doesn't automatically mean that you are better than him or than her. Bakit? Yung ginagawa mo bang paraan, ang tanging paraan ng pagpapakabuti o pagpapakabanal? Wala bang ibang paraan? At papaano kung yung ibang paraan na yun, ginagawa naman niya na hindi mo lang nakikita, hindi lang niya pinangangalandakan talaga. Isa pa, ang pagiging mabuti ba ay nasa dami ng ginagawang mabuti? Na mentras mas marami ay automatic na tayo mas nagiging mabuti? Papaano kung ito'y mga patsi-patsi lang? Yung mga maraming mabuting yan ay mga patsi-patsi lang sa puso, sa pagkatao natin na hindi talaga mabuti. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Kristo na hindi dapat inatagpi ang bagong kayong lino sa lumang damit. Sapagkat mababanat lamang ang lumang damit at lalong lalawak ang punit. Gayun din naman ang bagong alak ay dapat nilalagay sa bagong sisidlang balat. Na kung ikukonekta po natin sa punto ng sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dito, gusto niya yung pagiging tunay na mabuti. Hindi yung pagiging mabuti na patsi-patsi. O yung paggawa lang natin ng mabuti para patsihan ang puso natin, ang pagkatao natin na hindi talaga tunay na mabuti. Ang gusto ng Panginoon, pagiging tunay na mabuti ng puso at pagkatao natin so much so na dyan mag-emanate. Diyan manggagaling ang mga gawa nating mabuti. O di ba sabi ng ating Panginoon, sa puso natin nanggagaling ang mga gawaing masama. So paraphrasing that, ang sinasabi ng Panginoon, ang gusto niya, sa puso natin manggaling ang mga ginagawa nating mabuti upang ang mga ito ay maging tunay na mabuti. Sapagkat ang gagaling sa puso at pagkatao na tunay na mabuti. Kasi kung yan hindi magagaling sa pagkakatao o sa puso na tunay na mabuti, yan ay mga mabuting patsi-patsi. Kinocover lang, pinapatsihan lang ang katauhan natin at ang puso natin na hindi tunay na mabuti. Besides, pag patsi-patsi, part by part lang ang pinapaganda niyan. Ang gusto ng Panginoon ng kagandahan ng ating buong pagkatao, ng ating buong kalooban, sapagkat ang patsi-patsing mabuti o patsi-patsing pagbabago, hindi yan tunay na pagbabago. Kapag may mga parts sa ating buhay na hindi pa rin natin talaga sinusurrender sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin maloloko ang Panginoon pag ganyan, na dahil nagsisimba, gumagawa tayo ng mga kabutihan, iniisip nating mabuti na tayo, iisip nating maniniwala siya sa sinasabi natin, gayong sa puso natin, nandun yung ibang mga kasalanan, lalo na yung mga mabibigat na kasalanan na ayaw nating talikuran. So pinang-cover, pinang-papatsi lang natin yung mga ginagawa nating ibang mga kabutihan. Hindi po natin maloloko ang Panginoon pag ganyan, sapagkat alam niya ang pagkakaiba ng patsi-patsing mabuti sa tunay na mabuti. Pero sa parte naman natin, pwede rin nating ma-realize ang pagkakaibang yan. Sapagkat isa sa mga palatandaan, ang tunay na kabutihan ay hindi nagyayabang. Pag patsi-patsi lang yung kabutihan, yan ang mga nagyayabang. At ikinukumpara sa iba na parang sila hindi makasalanan. Iwasan po sana natin yung disposisyon na ganyan. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo na tunay at buong maging mabuti ang ating katauhan ng ating kalooban. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam Walang kong imposible sa Kanya. may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo ko. katotohanan sa buhay ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Tumigit tayo, ko. Panginoon. Alam mo ang tunay na kalagayan ng aking puso, ng aking pagkatao. Maaring maloko ko yung sarili ko. Maaring lukohin din ako ng sarili ko. Maaring mapaniwala ako ng sarili ko na okay na ako. Pero ang totoo, hindi pa. Tulungan mo po ako. Convict me kung ano pa yung dapat kong baguhin sa sarili ko. Lalong-lalo na yung mga nagiging hadlang sa aking pagpapakatotoo. At tulungan mo rin po ako na sa aking pagkita sa aking mga kahinaan, maging daan ito ng pagpapakumbaba ko. Nang sa gayon, wag ako maging mapanghusga, magkumpara ng aking sarili sa iba, wag kong isipin na ako'y angat sa iba. Tulungan mo po ako na maging kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah! At sapagkat anong silbi ng mga buting ginagawa ko, kung ako lang natutuwa, hindi ikaw. Gusto ko ikaw, Lord, ang pinakamatuwa sa pag-isikap kong maging mabuti. Kung lang siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. At tulad nung kay Tomas kahapon, God is always patient with us. Basta, tuloy-tuloy lang ang pag-usad. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Yung katapatan niya ang mag-guide sa atin, ang alalay sa atin upang unti-unti maging totoo ang kabutihan natin. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Basta, huwag kang magkukubli sa yamang. Huwag kang dadako sa punto na isipin mo wala ka nang dapat ipagbago, wala ka nang dapat ipag-improve pa. Kapatid, hindi pwedeng mangyayari yon. Habang tayo nabubuhay, nasa tayong proseso ng pagbabago. At naiintindihan ng Panginoon yun, basta patuloy lamang sa pag-isumikap. Huwag nating sasayangin ang kanyang grasya, ang kanyang awa. Kung lalapit kayo sa madapaman, tayo uli, laban uli. Magpursige uli, pakabuti uli. Kung lalapit kayo sa Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una ngayon magpakilanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naway dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasama't nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa
upang siya niluwal ni Maria nang di pumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa nilayon na aming Papa ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na nga aming maipagdarasal. Saglit po nating alalahan at pagdasal ang ating mga kakilalang yumao na. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama,
ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng buong lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapalalas sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa simbahan. Salamat po sa tiwala ninyo. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyong kabutihan. Yan po ang lagi naming dasal dito. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your